Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Korupsyon, Tuldukan Mo, John Vic. Utos ng Pangulong Marcos Jr. kay John Vic Remulla na tuldukan na ang korupsyon. Direktang inutusan umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na tuldukan ang korupsyon sa gobyerno. Walang kaibigan, walang kakampi. Pamilyar ito sa panahon ni Erap, ganyan din. Walang kumpa-kumpare. So the same na, walang kaibigan. Pag nangurap ka, kulong ka. Ito ang iginiit ni Remulla sa kanyang talumpati sa 277th founding anniversary at 10th City Hall celebration ng General Trias City, Cavite, kasabay ng patuloy na mga investigasyon sa umano'y flood control ghost projects at budget insertions. Kailangan pong ang korupsyon ayon kay PBBM ay matapos na at matuldukan na sa panahong ito. Ang utos sa amin, ito ang pahayag ni Remulla na, ang utos sa amin, walang kaibigan, walang kakampi. Kung sino ang makasalanan ay siyang makukulong. Wow, ang gandang pakinggan. Tuldok ang korupsyon. Kaya ba? Ang tanong. Kaya ba ni John Vic Remulla? Kaya ba ng mga cabinet secretaries na tuldukan ang talamak na korupsyon sa administrasyon nito? Ano sa tingin mo? Napakinggan ko si former Congressman Mike Defensor. Sabi niya, how can we solve this problem, yung korupsyon, if the President himself is the mastermind? Ang tapang na pahayag yun, ha? Sa survey ng WR numero, 31% pinakamataas ang nagsasabi na ang most accountable, ang punot dulo, ang dapat managot sa talamak na korupsyon is the President. Pumapangalawa lang ang DPWH, pumapangatlo si Martin Romualdez, meron pang-apat, nakalimutan ko, ang pang-lima si Saldico. So, malala ko tuloy nung debate, presidential debate bago yung May 2022 election. Sa interview ni Boy Abunda kay candidate BBM, anong programa mo sa korupsyon kung manalo ka? Kasi ever since, nandiyan na naman talagang korupsyon. Lahat ng administration may issues sa korupsyon. Malala ko may survey ng SWS. Perception ng taong bayan, panahon ng Duterte at Aquino administration, nasa 40% plus lang ang perception na ganon kalala ang korupsyon. Pagdating na dito sa Marcos administration, biglang lumubo ng 84%. Sa SWS yan, ha? Mas matindi sa Pulse Asia. Dahil 97% sa mga respondents sa Pulse Asia nagsasabi na talamak ang korupsyon sa gobyernong ito. So, paano matutuldukan? Kaya ba yung tuldukan ng isang utos lang? I don't think so. Balik tayo doon sa sa interview ni Boy Abunda na, you think you can stop corruption when you win as president? Alam niyo, ang ganda ng sagot ni BBM. Sabi niya, no. I cannot stop corruption. It can only be minimized.
That's a good answer to me, ha. Kasi sabi ni candidate BBM noon, corruption is a matter of the heart. Nasa puso. Agree ako noon. Kung ang mga namumuno, ang puso nila nandyan kasakiman, greediness for power, for money, for material wealth, ay hindi mo talaga matuldukan ng korupsyon. Kasi addiction yan yung greediness. Bondage, you are held bondage by that spirit of greediness. The Bible declares that greediness is a form of idolatry. So, nang ginodius mo na yung pera. Eh, tama yung Bible, the root of all evil is the love of money. Ito, bakit tayo naghihirap ngayon? Because love of money ng mga politicians natin. Walang katagbawan kung sa Bisaya. Contentment. Hindi magkasya ng milyones lang. Gusto pa ng billions. Hindi magkasya ng billions. Gusto ng trillions. That's greediness. Yun ang punot dulo ng corruption. So, kaya bang tuldukan? Pwede. The only way, kung ang Panginoon, ang Diyos, Panginoong Hesus, siya'y maghari sa puso ni PBBM, siya'y maghari, ang Panginoon, maghari sa puso ni John B. Cremulya. Yan ang dalangin ko araw-araw eh. Panginoon, thank you for exposing the corruption anomalies in our country. Ngayon, alam na namin. Alam na ng lahat. Ituloy niyo po ang pag-intervene at huwag niyong pabayaan mapahiya ang pangalan niyo. Bakit pangalan niya? Kasi we are the only Christian country in Asia. Eh paano yung Christian country tayo, tagasunod tayo ng Panginoong Hesus? Balitang-balita sa buong mundo, talamak ang korupsyon. Napapahiya ang Panginoon sa atin. Sa totoo lang. Anyway, all things work together for good. Inaalaw ito ng Panginoon para ma-expose yung trabaho nila. Kung ang Panginoon maghari sa buhay ng isang tao, yes, matutulog ka ng korupsyon. Nangyari sa akin yan. Noong bata-bata pa ako sa serbisyo, dumaan din ako niyan, corruption. To be honest, nakagawa ako ng mga mali, illegal. Kasi nga, puso ko noon, gusto kong magkamit ng limpak-limpak na salapi. Nandun yung greediness. Kaya lang naghari ang Panginoong Hesus sa buhay ko, nawala yung greediness na palitan ng generosity, ng pag-ibig. So, salamat sa inyong pag-subaybay mga kaibigan. Malaking tulong kayo sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si ate mo Tagalog yero. So mo ni ang ato pa ni ate. Ini man ko. Dani tap, bubusan bay. Ano ko rin mo kalat. Gabag. Ano anay kansang tanipet sa
gyud og atop. Ug karon natin sa imong masulti nga nahumana og atop ang inyong balay. Tao sin, ta nakapakay, dagay dua abo dahil ta balay dahil ita. Oh. Ano, 5 ka. So pila na imong edad ite? 39 naman god. 39, so na kay anak. Kabalay. Na kay anak. Naa. O sa pila ka bukas, walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay, sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.